Good morning! For today's video ay magluluto tayo ng manok. At hindi ko alam kung anong tawag sa luto na to, kung tinola ba to o ano, o ginisa. So ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. Meron ako dyan sibuyas, luya, bawang, sili, saka repolyo yung ilalagay nating gulay. Tapos yung manok natin at yung kamatis. Siguro pwede natin tong tawaging kinamatisang manok. Kasi talagang marami akong kamatis na ilalagay dito. So tingnan mo, di pa tayo nag-start, sunog na kaagad yung kawali. So inuna ko po dyan nilagay yung sibuyas. Kasi pag yung bawang, dahil manipis yung kawali ko, nasusunog kaagad yung bawang. Wala naman yan problema kung anong mauna dyan. Nilagay ko na rin kaagad yung luya para umumoy na kaagad at talaga namang lumasa na kaagad sa lulutuin natin. So, kunting ano-ano lang, kunting gisa-gisa lang natin yan. Ang sibuyas, luya, at yung bawang. Pagkatapos ay isunod na natin kaagad yung kamatis. So, dahil sobrang mura po ng kamatis ngayon, ay dinami-damihan na talaga natin yung kamatis. Kaya sabi ko nga, tawagin na lang natin tong kinamatisang manok. Yan, medyo palalambot-lambutin lang muna natin yung kamatis. Ayan, at dahil malambot na yung kamatis ay ilalagay na natin yung manok. Yung manok po ay hindi ko alam kung ilang grams ba yan. Basta puro breast lang po ang ginamit ko. So kahit anong parte ng manok ay pwede nating lutuin sa ganitong klase ng luto. Ayan, kunting ano lang natin dyan. Naglagay po ako ng Knorr chicken cubes para lasang-lasa talaga ang manok. O diba? Mas may tiwala pa ako sa chicken cubes kaysa sa manok. At dahil nasusunog na naman yung ating kawali, kailangan na natin itong lagyan ng tubig. Pero bago tubigan, ay naglagay po ako dyan ng pamintang durog, saka asin. Ayan, at kailangan na po natin itong lagyan ng tubig kasi nga ay nasusunog na kaagad. Ayan, tubig. Siguro mga 4 cups ng tubig ang ilalagay ko dito para naman yung ating manok ay mas lumambot. Yan, at hayaan natin siyang kumulo na ganyan karami yung tubig. Ayan, at mabilis naman siyang kumulo. Hayaan lang natin siyang lumambot. Di ko natatanggalin yung bula-bula sa ibabaw kasi baka dahil lang yan sa marami tayong kamatis na nilagay. Baka hindi naman yan dahil sa chicken. Kaya ayos lang yan. Saka nahugasan ko naman ng gusto yung chicken. So ngayon, para mas malasa, yung siling haba ay isinabay ko na rin po dyan. At hayaan ko pa po siyang kumulo at papalambutin ko pa. Bago natin ilalagay yung ating cabbage. So sa tingin ko malambot na tong manok. Ayan o, ano na ng kutsara, ay ng sandok. Pwede na natin ngayon ilagay yung ating repolyo. So dahil po sa sobrang mura nga din ng repolyo dito sa amin ay inubos ko na po yung isang maliit na repolyo. Maliit lang naman yun pero nung hiniwa ko kasi malaki na siya. So ayan, so nagmukha na siyang kinamatisang repolyo. Pero ayos lang po yan kasi pag kinuntian ko naman, minsan ang nangyayari ay hindi ko na makita kung nasaan na yung gulay na nilagay ko. Naglalaho siya. Kasi alam nyo naman itong repolyo talagang mabilis lang din siya at mabilis siyang lumiit. So parang di na natin siya mararamdaman kung kalahati lang yung nilagay ko kasi maliit lang naman po yun na repolyo. So ito namang repolyo ay madali lang maluto kaya saglit na lang po ay luto na ang ating kinamatisang manok. O hindi po kinamatisang repolyo yan ha, kinamatisang manok. Ayan, after mga siguro dumaan yung mga 3 minutes ay luto na po ang ating ulam for today's video.
So, masarap po siya. Natikman ko na siya kanina. Tinikman ko na kaagad. Actually po, ito yung first time na niluto ko itong luto na to sa manok. So, yun lang po. Thank you so much po sa mga hindi pa po naka-follow sa akin at naka-subscribe. Baka naman po.